ayaw na nilang harapin yon. Kasi napakahirap hawakan ng isang hostile witness. You also have to qualify that hostile witness. Para kanyang humahawak ng mainit na kamote. Alam mo yon, yung nag-iinit, mainit na mainit. Ano yan eh, it's very hard to handle. Kasi una, hindi mo testigo yan. Pangalawa, hindi mo mabibrief yan. Hindi katulad do mga ibang testigo mo na nakakausap mo yan, doon mo na lang kakausapin doon sa witness stand. So, ang ibig sabihin niya na hindi mabibrief mga kadonatics ay hindi mabibigyan ng script. yun sa tingin ko is ang challenge. Pangalawa, kung yung kabilang panig o yung mga pabor sa kabilang panig ang itong isipin nila kasi ayaw na nila ilagay yung context pa eh. Kasi pag binigyan mo ng pagkakataon si Atty. Lopez na magsalita yan, ikikwento niya, hindi niya mapipigilan yon. Remember, nilalatag na ng defense kahapon ba yun? Yung mga sinasabi nila ay ito yung context nito, bakit siya nagalit, naalala nyo? So palagay ko, sa akin, kung tatanungin mo ko na yun ba ay tamang desisyon, palagay ko tama. Ito ang posibleng dahilan mga kadonatics kung bakit itong prosecution team ni Luistro ay binitawan na si Atty. Zulaika. Nako mga kadonatics, pakinggan lang natin few seconds ang sinabi niya na humanda sa Typhoon Inday. Ito kasi ang isa sa mga dahilan. Tapos let's watch another video mga kadonatics. Good morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. Your visit po. Prepare for Typhoon Inday. Bakit po kayo bumisita, attorney? I'm sorry. Thank you. Very limited yung sagot niya dito mga kadonatics. Kamusta po? Salamat po. Very limited. Hindi talaga siya sumagot. Aside sa sinabi niyang prepare for Good morning, Typhoon Inday, okay? Hindi na siya sumagot sa mga interview. Mas okay na yun na hindi na siya nagpa-unlock mga kadonatics kasi may masabi pa siyang magiging issue. Pagkatapos niya sinabi ito, nag-react ang prosecution team na hindi daw sila takot. Pero kahapon lang, okay? Kahapon lang, sinabi nila out of 52 na witnesses nila, si Atty. Zulaika, mga kadonatics, at si Captain Bello, ay, binitawan na nila. Takot na takot nga sila. Hindi man lang nabigyan ng chance sa makapagsalita, mga kadonatics. Nako! Nakita kasi nila na, ang witnesses na isinalang natin, okay? With script pa yan, pero nag-isa. How much more itong hostile witness na hindi talaga makokontrol nila mga kadonatics? Ano na lang kaya ang pwedeng masabi ni Atty. Zulaika? Panoorin natin itong isang analyst mga kadonatics. Ito. Ay ganito, ayaw na nilang harapin yon. Kasi napakahirap hawakan ng isang hostile witness. You also have to qualify that hostile witness. Para kanyang humahawak ng mainit na kamote. Alam mo yon, yung nag-iinit, mainit na mainit. Ano yan eh, it's very hard to handle. Kasi una, hindi mo testigo yan. Pangalawa, hindi mo mabibrief yan. Hindi katulad do mga ibang testigo mo na nakakausap mo yan, doon mo na lang kakausapin doon sa witness stand. So, ang ibig sabihin niya na hindi mabibrief mga kadonatics ay hindi mabibigyan ng script. yun sa tingin ko is ang challenge. Pangalawa, kung yung kabilang panig o yung mga pabor sa kabilang panig ang itong isipin nila kasi ayaw na nila ilagay yung context pa eh. Kasi pag binigyan mo ng pagkakataon si Atty. Lopez na magsalita yan, ikikwento niya, hindi niya mapipigilan yon. Remember, nilalatag na ng defense kahapon ba yun? Yung mga sinasabi nila ay ito yung context nito, bakit siya nagalit, naalala nyo? So palagay ko, sa akin, kung tatanungin mo ko na yun ba ay tamang desisyon, palagay ko tama. Tama talaga, sobrang tama para sa kanila kasi sobrang takot na nila mga kadonatics. Grabe kasi ang defense team mag-cross-examine mga kadonatics, sobrang detalyado. Sometimes I wonder na grabe ka-technical yung defense team mag-cross-examine. While ang mga senador mga kadonatics, tinatanong nila yung nasa utak natin, di ba? Na-notice nyo yan mga kadonatics. Ang defense team ni Inday Sara Duterte, okay?
napaka-technical. Doon sila sa mga form na validated ba, ano to, petsa, sobra. While yung mga senador, mga kadonatics na tinatanong nila yung mga basic question na palagi nating tinatanong. Well, redundant naman kasi kung magtatanong pa yung defense team tapos ganun din yung itatanong ng senador. Kaya I think it's really okay mga kadonatics. Kasi after all mga kadonatics, nasa record din yan lahat. At least malaman nila na validated lahat ng form. Okay, kung may peke, at least malaman din natin. Let's go. Kumbaga, tama ang diskarte. Oo. Yes. Strategically, palagay ko tama. Bakit? Kasi yan, nakita mo na the defense belabors a point. Nakita nyo? May isang punto, talagang hindi niya titigilan nakita nyo? Tapos, hindi siya affected na magalit ka, objectan mo, hiyain mo siya. Nakita mo? Tuloy-tuloy pa rin siya. Tuloy siya. Kita mo yung mukha niya. Wala siyang reaksyon Yeah. O, edi, I'll go to my next point. Kasi sa actual trial, may ganyan. Pag yung mga abogado, sige, papagurin kita. Di ba? Kumbaga, Kita mo tactic medyo yun, tranquil. Oo. Pagod na pagod si Lotok. Actually, Lotok. Hindi yan Lotok, mga katok, mga kadonatics. Pinagod talaga. Magaling din na strategy yan, mga kadonatics. Lahat ng mga tanong, mga kadonatics, ibato mo na lahat ng magkalito-lito. So kung medyo nakita mo na medyo sa tingin ko, medyo napagod yung testigo, may mga sinasagot na siya na di ba? Minsan pabalang na rin yung sagot ng testigo kasi napakahaba na Di ba? Mahaba na yung usapin na gusto niya sabihin, siguro sa isipan niya, nasabi ko na to, uulitin mo pa. Oo. Yan kasi, nagpapabayad pa kayo, witness pa kayo. Kaya siguro ito mga kadonatics, yung mga ibang witnesses ng prosecution team, magdadalawang isip na ngayon. I would not be surprised ng iba ay bibitawan na din nila. Ang gawin na lang siguro nila, i-report nila na hindi na lang namin gawin ito, hindi na lang namin isalang ito. Pero, ang katotohanan dyan mga kadonatics, yung iba nag-back out na. Ikaw ba naman isasalang ka doon? Grabe, mag-cross-examine, may mga judges pa magtanong sa'yo. Pastilan. Kayong mga bayaran na witnesses, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na talaga sila. Pero Tapos, diba? deliberate pala yun, Kamo. Pwedeng tactic yun. Oo. Pwede rin yun. Hindi ko sinasabing ginawa nila, Ang sinasabi ko, kasi kung magaling ang testigo mo, minsan ang testigo ng kalaban, pwede mo rin pagurin yan Kasi pag napagod na yung testigo niyan, yung mga guards niyan, laglag na. Diba? Laglag na, pwedeng mag-init ng ulo. Pwedeng para lang matapos lang, sagutin na lang niya. Oo. Pero kung Diba? ganyan po mangyari, kapag ganyan po mangyari, napikon, napagod, uminit ang ulo, ano ang, kumbaga, ang end na masamang pwedeng mangyari doon sa kanilang depensa? Ano lang mo yun? Pag pinag-usapan natin siya, sabi kasi natin dito, testigo ng prosecution, kung ganon, sa depensa nila, baka makakuha sila ng mga snippets ba? Yung mga sa tingin lang mahalagang portion or mahalagang statement na pwede lang gamitin later on. Na pwede lang gamitin platform kung magpipresenta sila ng ibang testigo. So sa aking pananaw, kung dun yun bumabasa yung mga nasa kabilang panig naman, sabihin na ayaw na nila kasi si Atty. Lopez. Baka kung ano-ano pagsasabihin yan, hindi nila makontrol. Which in a very strategic study ng isang kaso na ongoing, baka nga tama ginawa nila. Kasi hindi na, kunyari, kung saan naniwala na ang prosecution, nalatag na namin yung authenticity, nalatag na namin na may threat, nalatag na namin na na may investigation actual ginawa ang NBI, nalatag na namin na may prima facie evidence dun sa level ng NBI na sa tingin nila sapat para mag-file ng kaso. Okay na kami dyan. Di ba? Bakit ko paguguluhin? Yung napatunayan ko na. Okay. Ngayon, Attorney Tranquil, nakadalawa na yung prosecution for Article 4. Na-establish na ba ng prosecution ang Article 4, which is violation, culpable violation of the Constitution? Ano gusto nilang patunayan doon? Yung tinutukoy nila dyan, yung high crimes dahil sa threat na ginawa ng pangalawang Pangulo. Pero palagay ko,
para hindi tayo naman na nagbibigay ng conclusion unnecessarily, malamang hintayin natin yung kabuuan ng testimonya ng the rest of the witnesses on this article at si Director Matibag. Kasi May lima pa raw, Tranquil. Sabi ni Oo, Jervil sa amin yes. kanina. 5 pa. 5 pa after Matibag. Oh. Oo, pati ang maganda kasi doon sa direktor, mailalatag niya ano yung mga hakbang. Kasi siya talaga yung andun doon, di ba? Siya yung pinakapinuno. Maituturo niya anong ginawa ng intelligence, anong ginawa ng cybercrime, ano yung coordination, ganon. Alam mo yun? So, yung kabuuan ng ginawa nila, pwede suriin sa kanya kasi siya pinuno eh. Ngayon, tandaan ninyo, nung mga nangyari ang bagay na yan, hindi pa siya ang NBI director. Naalala niyo? Hindi pa siya ang NBI director. So, will that affect the testimony? Sa palagay ko, hindi. Sa palagay ko naman, aaralin niya because that is a continuation of the duty of the successor. Maliban lamang sabihin niya, hindi ko itinutuloy yan. Pero kung hindi naman niya ino-objectan na yung mga nagawa ng kanyang predecessor, ibig sabihin nire-recognize niya yun. So hindi Matatakot na yan si Matibag, mga kadonatics. Mga kadonatics, ang bagong news ngayon, papaimbestigahan ni Matibag si Senator Alan Peter Cayetano noong 2019, mga kadonatics, yung SEA Games daw. Si Senator Alan Peter Cayetano nag-handle nun paiimbestigahan niya yung mga nagasto doon. Can you imagine that, mga kadonatics? Sobrang galit siya sa mga tanong ni Alan Peter Cayetano sa kanyang mga agents. Ngayon, Matibag, okay? Nireschedule mo kasi nakita mo na, nako, paano na lang, mag-prepare muna ako. Nireschedule nila sa July 20 ata, mga kadonatics, at least ang the most, okay? Na mag-appear itong si Buntol Matibag. Talagang gikisahin niya ni Senator Alan Peter Cayetano. But iniisa-isa na sila eh. Ngayon si Peter Alan Cayetano na naman, mga kadonatics, ang tinatarget ng NBI ngayon. Grabe, sobra talaga. Bilyon-bilyon daw yung nagastos doon, mga kadonatics eh. So, syempre, bilyon-bilyon talaga yan kasi SEA Games yan. Mga kadonatics, 4 ang impeachment cases ni Inday Sara Duterte. Okay? 4 articles. It means, kung hindi siya ma-convict dito, may 3 pa. Grabe talaga. Ganyan, mga kadonatics. Gusto pa nga nilang limahin yan. Ang ginawa lang ng prosecution is parang minerds na lang nila yung isa, mga kadonatics. Ganyan ka porsigido sila na mawala si Inday sa pwesto. kumaga sa ulam, hindi pa luto. Oo, ang niluluto ng prosecution for Article 4. Maganda yung example nyo, ulam, okay? Let's say, ang ulam mo ngayon ay tapsi, okay? Tapsi. Meron yung tapa, meron yung itlog. Minsan may atsara, minsan merong may kanin. Baka ngayon napapaliwanag pa lamang is yung bandang itlog, alam mo yung ganon? Or bahagi ng kanin, alam mo yung ganon? Kasi tandaan mo, binubuo yan eh. Remember, tatandaan natin para sa mga nanonood at nakikinig sa inyo, ang isang judge, katulad na nakikinig dyan, kahit sa hukuman o yung mga senator judges, wala silang idea kung ano ang nangyari. So, kung titingnan mo yung likod ko, may likod dito ako blanco. Yan ang gagawin ng mga abogado. Magdo-drawing sa isipan ng mga senator judges kung anong tunay na nangyari. Kasi wala sila doon sa pangyayaring yun. Sila ngayon ay maglilikha sa kaisipan ng mga senator judges para at the end of the day, dapat guilty. Okay. Or baka akwit ko yan para hindi ko magat. Alam mo yung gano'n? Well, anyway, thank you so much, mga kadonatics, at comment down below, babasahin natin yan. And I still believe, mga kadonatics, our prayers are stronger than these demonic acts of prosecution team. Thank you and God bless you. Ingat palagi, mga kadonatics. Bye-bye.